na mag-like and subscribe sa atin pong channel upang atin pong mas may parating sa nakararami ang kaligtasang hatid at mga aral sa atin na mabuting balita ng Panginoon na siyang nilalaman po ng bawat video sa ating channel. Sama-sama po natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Kapatid na Eli, ang magtatanong po ay isang dating born again, si kapatid na Herman Handa. Ito po siya. Meron po akong dalawang katanungan. Ang una po ay tungkol po sa kasalanan. Sa Genesis po, tsaka po sa Roma, nabasa ko po na sa pamamagitan po ng isang tao ay nakapasok po ang kasalanan. Ang una ko pong tanong ay ganito. Ang kasalanan po ba na ginawa ni Adan ay namamana po? At alin po bang kasalanan yung tinubos ng ating Panginoong Hesukristo? Ang pangalawa po ay ano po ang pagkakaiba ng kaluluwa sa espiritu? At ano pong nangyayari kapag ang isang tao ay namatay sa kaluluwa po at sa espiritu? Yun lang po. Ayun. Sige, salamat. 4 ang tanong mo, kapatid, hindi 2. Binilang ko lahat eh. Habang nagsasalita ka, binilang ko. Tama yung nabasa mo na sa pamamagitan ng isang tao, nakapasok ang kasalanan sa sanglibutan. Sinasabi yan ni Pablo sa Roma 5:12, kapatid na Daniel. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ayun. Yun ay isang katotohanang nakasulat sa Biblia na ang pagkapasok ng kasalanan sa mundo hindi dahil sa kanino man kundi dahil sa isang tao. At yun nga ay si Adan. Pinapasok niya ang kasalanan sa sanlibutan. Ano ba ang kahulugan nung sa pamamagitan ng isang tao'y nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan? Ang kasalanan kasi hindi sa mundo nag-umpisa. Ang kasalanan nag-umpisa sa isang lugar na napakalayo. Basahin natin ang 14:12-14 ng Isaias. Pakinggan mo, kapatid. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Merong isang nilalang ang Diyos na anghel, kerubin, na nag-ambisyon na gustong siya ay maging gaya ng kataas-taasan. Sinabi niya sa kanyang puso, sabi niya, sasampa ako sa langit, itataas ko yung aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa bundok ng kapisanan, sa kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ito, ambisyon ito Ambisyon na makakuha ng kapangyarihang hindi para sa kanya. Ayun. Kaya dahil doon, ay anong nangyari, sabi ng Panginoon, inihagis siya sa lupa, sabi ng kasulatan. Kasi nagtangka siya na makipantay sa Diyos. Yan ang unang-unang kasalanan na nakarecord sa Biblia. Yung pakikipantay ng naging demonyo na kerubin. Siya'y dating isang anghel, pero naging satanas siya o kaaway ng Diyos nang siya ay magkasala laban sa Diyos na gustuhin niya na siya ay makipantay sa Diyos.
Basahin natin ang 28 ng Ezekiel. Ang ating mababasa sa 14. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas, at ikaw ay nagkasala, kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos, at ipinahamak kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Yan ang dahil ng pagsama ng kerubin, dahil sa nagpalalo siya. Nung unang ginawa siya, sakdal naman siya eh. He was perfect in the day that he was created. But until iniquity was found in thee, hanggang nasumpungan sa iyo ang kasalanan ng sabi ng salita ng Diyos. Kaya ipinahamak siya, ibinalibag siya mula sa langit. Doon ang galing yung kasalanan. Kaya lang, hindi naman siya ibinalibag ng Diyos dito sa lupa eh. Hindi. Alam mo kapatid, kaya siya nakarating sa lupa, may nagpapasok sa kanya. Ang may-ari ng lupa, tayong mga tao, si Adan. As the representative of human society, si Adan ang unang-unang engkargado ng Diyos sa mundo. Kaya lang, pinapasok ni Adan si Satanas dito. Paano niya pinapasok? Sumunod siya kay Satanas. Nakapasok ngayon ng kasalanan sa mundo. Ngayon, sa tanong mo, maaari sa tanong mo, hindi mo man iniisip yung isinasagot ko sa iyo. No? Kaya lang, dapat ina-analyze natin eh. Yung salitang kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, dapat nating maintindihan, hindi sa mga tao nag-umpisa ang kasalanan. Ang kasalanan nag-umpisa sa isang nilalang na anghel ng Diyos. Itong anghel na ito na mandaraya at naging manluloko, gustong makakuha ng supremacy laban sa mga nilikha ng Diyos, kasama na yung mga tao. Dinaya ngayon nito si Eva in the form of a serpent. Ginawa niya na yung mag-asaway lumabag din sa Diyos sa kagaya niya. Kaya nakapasok ngayon ang kasalanan sa sanlibutan, tumuktok siya kay Eva at kay Adan, pinapasok naman siya ni Adan. Yun ang nangyari. Pero it doesn't mean, kapatid, na ang kasalanan ay namamana. Bakit? Bakit si Abel at si Cain? Di ba parehong anak ni Adan yon? Bakit si Abel hindi naman nagmana kay Cain? Kung namamana kasalanan, bakit si Abel hindi nagmana kay Cain? Si Abel ay nabuhay na matuwid sa harap ng Diyos. 11 ng Ebreo. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan mo. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kaniyang mga kaloob, at sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Ayon, si Abel ay sinaksihan ng Diyos na siya'y matuwid. Kung namamana kasalanan, dapat pati si Abel makasalanan din. Hindi, matuwid si Abel, sabi ng Diyos Hindi namamana ang kasalanan, kapatid. At napakawalang hiyang magulang ang ipamamana sa anak ay kasalanan. Lalo na, dahil mo naman pwedeng ipamana, magandang lalaki ka, hindi magmana siya ng gandang lalaki mo, no? Through your genes. Namamana kasi ang itsura ng tao, pati ugali
Pero ipapamana mo yung kasalanan, napaka walang hiyang magulang. Dapat ipamana mo sa anak mo, bahay, kayamanan, mga maiiwan mong ari-arian. Pero kasalanan, never na gusto kong ipamana sa mga anak ko yun. At hindi kasi yun namamana. Ezekiel, ganito ang ating mababasa, 18:20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Napakaliwanag niyan, parang kausap mo dyan mismong ang Diyos eh. Sa mga tanong mo, ang sumasagot ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Ang sabi niya, ang nagkakasalang kaluluwa siyang mamamatay. Ang anak hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ayun, yun ang hustisya ng Diyos eh. Nagnakaw ang tatay mo, pati ba ikaw huhulihin ng pulis? Tatay mo nagnakaw, ba't ikaw ang huhulihin? Nagnakaw ka, ba't naman yung tatay mo huhulihin? Hindi rin pwede kasi ang katwiran mo nasa'yo. Sabi nga ng Kawikaan Tagalog, sungay mo, sunong mo, buntot mo, hila mo. Ganon yung kanya-kanyang buntot, kanya-kanyang sungay. Iba yung sungay ng kalabaw. Walang matinong tao, ilalagay niya yung sungay ng kalabaw sa elepante. Hindi pwede yun. Ganon ang katwiran ng Diyos, kapatid. Nakita mo kung gaano kahaba ang isang tanong, kung kukumplituhin? Hindi namamana ng anak ang kasalanan ng kanyang magulang. Kahit masama ang magulang mo, pagka ikaw ay nagmaging matuwid, hindi tatalab sa iyo yung kasalanan ng magulang mo. Tatalab lang sa iyo yon kung itutuloy mo yung ginawa niyang kasalanan. Kung halimbawa, lasenggo tatay mo, maglalasenggo ka rin, magkakapareho kayo. Pero kahit ba yung tatay mo, nasunog na ang baga sa kalalasing, hindi ka naman umiinom, ba't naman ikaw magiging masusunog din ang baga mo? Hindi pwede yun. Ganun ang katwiran ng Diyos. Yun ang tinatawag sa Biblia na di kayo sune o hustisya. Ang hustisya ng Diyos, kung sino nagkasala, siya ang mananagot. Sabi nga ng Kawikaan Tagalog, magbayad ang may utang. Ayon. Wala ka namang utang, ba't ka naman sisingilin? Hindi pwede yun. Ganun yan, kapatid. Ngayon, dun sa ikalawang tanong mo, alin ba yung kasalanang tinubos ng Panginoong Hesus? Lahat ng kasalanan ng tao kayang matubos ni Kristo. Kaya lang, kung sasampalataya at susunod ka sa Kanya, pero kung di ka susunod, hindi Kanya po pwedeng tubusin. Halimbawa, ayaw mo sumunod, nire-reject mo siya, hindi ka kasama sa tutubusin niya. 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ayun, yun kang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita o sa mga aral niya, hahatulan siya nung salita na aking sinasabi sa kanya sa huling araw. Kaya hindi ka matutubos ni Kristo pag ayaw mo siyang tanggapin. Pag hindi mo tinanggap yung aral niya, hindi ka kasama sa tinubos. Pero pagka ikaw ay tumanggap sa kanyang aral, kahit na anong kasalanan ng nagawa mo, kayang tubusin nyo ni Kristo. Dahil siya ay ginawa ng Diyos na manunubos o tagapagligtas ng ating mga kasalanan. 53:2 ng Isayas. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman,
at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayunmay, ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yun, sa magitan ng mga latay ng Panginoong Hesus, nakasumpong tayo ng biyaya sa harap ng Diyos, nagsigaling tayo kung tayo'y sasampalataya. Pero pagka hindi ka sumampalataya, hindi matutubos ni Kristo yung kasalanan ng tao. Nasa pasampalataya yung pagtubos ni Kristo. Yun ang sinasabi sa kasulatan. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu? Basahin natin ang 4:12 ng Hebreo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yung kaluluwa at espiritu na paghihiwalay, yun ang salita ng Diyos. Actually, yung espiritu, yun ang nagbibigay buhay sa katawan. Ngayon, yung katawan na mayroong buhay, yun ang tinatawag na kaluluwa, yung kabuuan. Basahin natin ang 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Yung hininga ng buhay na galing sa Diyos, yung espiritu, ay isinangkap doon sa katawang galing sa lupa. Ang tao, ang wikay, naging kaluluwang buhay. Maliwanag yun, ano kapatid? Ang kaluluwa, yung kabuuan ng ating kalagayan, kasama yung espiritu. Yung espiritu, iba yun dun sa kaluluwa. Yung kalagayang buhay, yun yung kaluluwa. Ang tao'y naging kaluluwang buhay nung hingahan siya ng Diyos ng espiritu o ng buhay sa kanyang butas ng ilong. Magkaiba yon, kapatid, kaluluwa at espiritu. Kaya nga yan ay binabanggit na magkahiwalay . Basahin natin ang 5:23 ng unang Tesalonika. Pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So yan, no? Kaluluwa, espiritu at katawan ang sangkap ng ating pagkatao. Kaluluwa, espiritu at katawan. Ngayon, mahaba yan, kapatid, no? Kasi kung kukumplituhin ko, 1 oras man, hindi matatapos yung tanong na yan, Yung pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu. Ano mangyayari sa tao pagka namatay? Ang mangyayari sa tao pag namatay, yung katawan, babalik sa lupa, sa alabok. Sabi ng 12:7 ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang alabok uuwi sa lupa gaya ng una, ang espiritu babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Pagdating ngayon ng paghuhukom, ano ang mangyayari? Basahin natin ang Ezekiel. Ganito naman ang nakasulat doon sa 37:4. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon.
Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa iyo, at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid, at babalutin ko kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Yun, pagdating ng paghukom, isosoli uli yan. Yang mga natunaw na buto, laman, papatubuin uli ng Diyos yan para humarap ka sa hukuman ni Kristo. Yan din yung nasa Pasyong Katoliko, kinopya sa Biblia yun eh. Ang sabi doon sa Pasyong Katoliko, kahit mga walat manika, mga buto natin sa katawan, mag-uuling magkapisan, anupat di magkukulang ng anumang kasangkapan. Mababalik uli yan para humarap ka sa judgment ng Panginoon.